ngayon kay Senator Panfilo Lacson para maiklaro natin ito. Good morning po, Senator Ping. Yeah, good morning Darius, and kay Mr. Elsa, magandang umaga rin. Magandang umaga po, Senator Ping. Thank you, of course, for your time. Sir, ano po itong ang insertions ay nagsisimula pa lang sa budgeting process ng Malacanang? Oh, which is very improper kasi apat yung phases ng budget process natin. Yan ay preparation phase na kung saan walang pakialam ang legislature. Dapat maghintay kami doon sa tinatawag na authorization phase, which is legislation. So napaka-improper yung sa preparation pa lang ng National Expenditure Program o tinatawag na budget proposal or President's Budget, dapat purely executive function. Pero paano pong nangyayari yun? Halimbawa sa DPWH, how do they do that? May nakakapagpulong na po? Ganun ba? Yun ang napakalaking question mark, Darius. Kasi paano nga nangyayari? Ang tanong mo, pareho rin ang tanong ko, na ang sagot ni Secretary Bonoan, meron tinatawag na leadership fund na lalong nag-complicate. Bakit nagkaroon ng leadership fund? Bago nomenclature na naman yan. Ito po yung tawag nila sa insertion, sir? Leadership fund. Insertion sa NEP. Insertion sa NEP pa lang yan, leadership fund. Ang insertion, ang insertion, aka amendments, authorize yan doon sa budget authorization o sa legislation. Kasi pagkatapos namin magdebate sa plenaryo, after naman committee hearings, papasok yung period of amendments. Doon dapat pumapasok pa lamang yung amendments o kaya insertions o kaya realignments. Nung naalala ko nung nakapanayan po namin kayo, a month ago, or almost 2 months ago. So, sabi nyo kasi, ang budgeting process natin, bottom up. Ano po? So, mula sa baba, pataas po, ano pong level pumapasok ang mga mambabatas? Involved ba sila sa bottom up budgeting? O local government? At least, yes. At least yung mga district representatives, dapat involved sila doon sa ibaba pa lamang, simula sa barangay development plan, pagbalangkas, kasi doon pwede sila magpadala ng kanilang representante, not necessarily sila mismo yung a-attend. Pag akyat nito sa municipal, city, hanggang provincial, pwede sila mag-attend at doon sila makipag-diskusyon sa mga local executives na kailangan ng proyekto sa distritong ito na also within the jurisdiction ng probinsya o kaya ng city or municipality. So dapat doon pumapasok yung sa bottom up, doon lang pwede makialam yung mga district representatives being district representatives. So walang problema doon. Ngayon, pag akyat na ito sa Regional Development Council, doon na ngayon papasok ang mga miyembro niyan, mga governors sa rehiyon at yung mga representatives ng mga national agencies, DBM, lahat. So doon ito i-consolidate lang yung lahat yung mga output ng mga provincial development councils, yung provincial development plans, at doon lang binabalangkas kung ano yung i-recommend nila doon sa DBCC, Development Budget Coordination Committee. Ito na yung kinukumpos naman ng mga national agencies led by the DBM, NEDA, yung DepDep ngayon, at Finance, at saka Executive Secretary actually. So doon na yung mako-consolidate lahat. At ang nangyayari rito, sobra ng sobra yung requirements ng mga local development councils. Sa taong 2026 nga, umabot ng 10 trillion. Ito yung pahayag ni Secretary Pangandaman ng DBM. So doon, ibebet nila ngayon isa-isa. So, makukomplicate lalo kung papayagan pa ng DPWH na mag-insertion, maglagay ng mga insertions, yung hindi lamang congressmen, kundi pati mga senador. Yung nga tawag nilang leadership fund. Sobra na nga yung hinihiling ng mga regional development councils kasi kung 6.7 trillion yung ceiling ng budget, 10 trillion. Hello? Hello. Naputol. Ako. Hello. Good morning again, sir. Napuputol-putol, nawawala-wala. Hello? Thank you. Loud and clear na kayo. Sir, ito po, yun po bang, di ba, ang partisipasyon ng mga congressmen,
hindi lang naman po sa public works na diskusyon eh. Barangay, municipal, city, all the way to the provincial level, maaari sila mag-participate. Yes. Sa iba pang mga... Hindi lang sa public works. Oo. Lahat ng pangangailangan, livelihood, infrastructure, lahat ng pangangailangan ng lokal na sakop ng distrito nila, may pakialam sila doon sa preparation phase, pero doon sa baba, hindi yung sa NEP. Ang NEP kasi, exclusive domain na yan ng, ng DBCC at saka yung mga agencies na pinaguhugutan ng DBCC ng pangangailangan ng bawat ahensya. National agency na yun eh. Sa madaling salita, doon pa sa mga lower levels, malinis pong proseso ito. Wala po yan yung insertion. Wala pa. Kasi recommendatory yun. At doon pwede magpakialam yung at least mga district representatives. Correct. Opo. At dapat lang. Pero pagdating sa national level, at least sa DPWH, na-discover nyo itong leadership fund or insertion. Ilan po ang may ganito sa mga congressman? Halos lahat eh. Halos lahat. Hindi naman lahat ina-accommodate. Yung mga nagre-request, di umano, sabi ni dating Secretary Bonoan, meron pinagbibigyan, meron din namang hindi. Kasi hindi naman pwedeng pagbigyan lahat-lahat. At magkamagkano po ito? Ay, yan ang malaki. Kasi itong sa 2024-2025, pumapalo na siya ng 100 bilyon. Okay, 100 bilyon. Tapos, ang mga senador daw ba inaalok din ito? Oo, lumalabas ganun din. Na sa National Expenditure Program pa lamang, di ba nga, mayroong lumabas na message si dating Yusek Cabral papunta doon sa staff ni Senate President Soto. At ito, maliwanag naman kasi screenshot eh. So hindi lang congressman, pati senador, ino-offeran din. Ino-offeran o nagre-request, whatever it is, para sa akin, improper yun. Pati yung kababalik lang ng mga senador, tulad ni Senate President Tito Soto, inalok yung kanyang staff. So ibig sabihin, ito pong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay parang point man po ng leadership fund o ng congressional insertions. Lumalabas gano'n kasi siya yung planning eh. Di ba nga maliwanag doon sa body nung text niya na sinasabi niyang para ma-align doon sa national program. So talagang parang siya yung nagve-vet do mga hinihiling ng mga congressmen at saka mga senador para hindi magkaroon ng tinatawag niya redundancy, no? At saka yung kailangan align do sa programa. Ang nakakapag-alala po rito, sir, Senator Ping, given the pinag-aaralan niyo ng gusto naman yung history of pork barrels, baka meron din ito sa mga iba-iba pang departamento. Halimbawa sa transportation, housing, health, DepEd. Mga ganun, DepEd, mga ganun po eh. Na may nakasingit. Di po ba? Yeah, pwedeng meron din. Kaya lang na naging naka-highlight lang sa DPWH dahil nga sa nangyaring flood control projects. Pero I'm sure meron ding nakakasingit sa ibang mga departamento. So, ang ibig sabihin po nito, sa ilang taon na nakaupo si former Secretary Manuel Bonoan, ay meron siyang ganitong leadership fund or insertions. Itong darating na budget kaya na 2026, meron pa rin? Sa kanya rin galing ito eh. Oo, kasi kung inoperan si Senate President Soto nung after proclamation, hindi pa nga siya senador, lalo na yung mga incumbent na naandyan na. Lalong may sigurado merong offer doon. Kasi panalo pa lang siya, ino-opera na siya eh. Magsingit na kayo dito eh. Paano pong mai-screen out ito? Paano pong malilinis ito kung sakali, sir? From the 2020. Nakikita lang kasi ito pagka naipasa na yung House Gov eh. Ako napakarami kong kinakaltas yan pagdating sa Senate pagka kami nasa plenaryo na o kaya hindi sa committee hearing kasi sinasabayan na namin yung House eh. Ang reference namin sa mga committee hearings yung National Expenditure Program pa rin. Pero sa plenaryo namin kasi hindi kami pwede mag-plenary debate o deliberation nang walang House Gov. Doon ko nakikita yung diferensya ng National Expenditure Program at saka yung House Gov. Doon nakita ko may bumubukol dito, may bumubukol doon, may nababawas sa NEP.
So doon ko nasusundan, pero hindi lahat nahagip. So, siyempre, sa dami naman ng pahina niyan, kung ano lang yung sobrang laki ng bukol, yun ang aking pinupuna. At agad-agad, tinatanong ko, kasi pagka plenary debates namin, nandun din yung mga heads ng mga agencies, mga departamento. Pero hindi ko naman sila pwedeng tanungin. Ang tinatanong ko lagi, yung finance chairman, yung sponsor. So, pagka nagtatanong ako, na ito po ba alam ninyo? Malamang sa hindi, sinasagot hindi. Tapos, pwede ko bang tanggalin ito kasi wala naman kayong pagpaplano rito, wala naman kayong program of works, wala kayong maski anong pakialam. Hindi nyo ito magagamit. Ang sinasagot naman nila through the chairman, sa sponsor, talaga malamang na hindi nila ma-implementa dahil nga wala sa kanilang programa. So, ang sunod na tanong ko, okay lang bang kaltasin ko ito? Tumatango naman sila. So, kinakaltas ko. Kaya nga yung, di ba sabi ko, sa loob ng ilang taon yon, naka 300 billion yung nakaltas ko, na-adapt. Actually, hindi nakalusot. Yes, sir. Kasi yun yung estimate. Pero kulang na kulang pa yung 300 billion sa loob ng 18 taon. Ibig sabihin, malaki pa rin yung pagkukulang doon sa aking mga nakaltas. Hindi kaya itong mga leadership fund na ganito ay isang paraan para maiwasan po yung mga katulad ninyo na sinisilip, na tinitingnan ng gusto, yung mga bumubukol. Kumbaga, kasi nawala kayo 3 taon sa Senado, sir. Tapos, inano na nila na ito, even before, nung nandun kayo, para hindi masilip yung bubukol, para nilagay na nila ron agad. Lalo na nung wala kayo sa Senado, kayong dalawa ni Senator Tito Soto na sumusuyod dito, para kumbaga, makalusot na sila. Mali nga, Janice, dapat magkakatulong kami na sumisilip. Ang problema, yun nga, nagiging unpopular ako doon sa mga media, sa mga kasama ko, pati sa mga congressmen, dahil parang kontrabida ba ako ang dating. So, yun kasi hindi talaga dapat na sa preparation pa lamang ng NEP, President's Budget, meron insertion. Kaya nangyayari nga, Jaris, pagkasalit na mag-participate, nagpa-participate lang yung ilan, yung mga ibang kasama namin, pati sa Congress, sa deliberasyon o kaya doon sa committee hearing, parang bantayan lang yung kanilang siningit Hindi yung kabuuan ng budget yung tinitingnan. Hanggang sa BICAM, pinababantayan nila na baka nawala yung kanilang isiningit. Yun nga po Yun ang masaklap. Pero, balikan natin itong kay Secretary Bunuan. Sir, inamin ba niya kung magkano itong halimbawa sa 2026 budget na sa kanya pa nanggaling? Hindi niya na raw ma-estimate. Ang mas nakakaalam niyan talaga si Undersecretary Cabral. Kung matatandaan niya, kasi wala nang wala na sila diyan. So baka wala na rin sa kanya yung record kung sino-sino yung nakapagsingit doon sa National Expenditure Program para sa 2026. So paano pong malilinis ito, sir? Pwede kaya silang i-compel mag-attend ng budget hearings? O hindi na? Titingnan ko lang, magbabantay lang kami. Ako particularly, titingnan ko lang yung diferensya ng NEP at saka yung doon sa House Gov. Pero makikita ko lang doon, yung nakapasok na sa NEP, i-compare ko lang ito sa additional insertions pa doon sa House Gov. Ang mabigat doon, ang babantayan nyo, hindi lang public works. Ang dami pang ibang mga items. Katunayan, nung mga nakarang taon, meron din ako nakikita sa DepEd, sa DOTR, na ganyan din. So, full court press po kayo sa lahat ng komite mangyayari. Alam mo, blessing in disguise na rin itong nangyari. Well, siguro mali yung word, pero for lack of a proper description, sabihin natin blessing in disguise na nagkaroon ng Krising, ng Dante, ng Emong, lumabas lahat ito. So ngayon, mismong ang Pangulo na yung, I think, kinausap niya na yung leadership nung wala pa yata si Senate President Soto, na magunos daily kayo, wag nyo nang pakialaman ito, wag na kayo magganito. Parang may ganun siyang pahayag Dahil di ba sukdulan na yung nangyari sa 2025 na sinabi niya, hindi niya na makilala yung President's budget.
Oho. So ito na nga yung kasi ang nangyari, Jarius, di ba, kung babalikan natin, Opo. nagkaroon pati ng constitutional infirmity dahil nalampasan pa, naungusan pa ng budget ng DPWH yung education sector. Oho. Kaya nga yung unang pagdinig ng DBCC, di ba, medyo tinanong ko si DBM Secretary na parang complicit na kayo, para na kayong accessory after the fact dahil dinidepend yung ginawa ng Kongreso na lumamang yung DPWH. Dinagdagan nyo yung education sector. Kinukonfront ko naman sila doon sa, ito yung President's budget, President's message, doon sa budget. At pati yung press release ninyo, sinasabi nyo nung una na 4 lamang ang nagko-constitute ng education sector. DepEd, SUKS, CHED at saka TESDA. Pero ngayong dahil lumobo na yung DepEd, yung DPWH, patulong na kayo sa pag-justify kasi isinama nyo na yung Local Government Academy, Development Academy, pati lahat ng PMA, PNPA, lahat na ng mga institusyon na hindi naman kasama sa President's message, sinama ninyo na. Eh di parang accessory after the fact na kayo dyan, yung maling ginawa ng Kongreso, tumutulong na kayo sa pag-justify. Eh ngumiti na lang siya. Bakit daw niya hindi pinavito kay Presidente? Yun ang tanong nyo eh. Oo, kasi hindi naman... Hello? 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 Ay, naputol na naman. Hello? Hello? Wala, naputol po Naputol uli na naman tayo. ang linya ni Senator Ping. Makukuha. Pinavito ni Secretary Pangandaman. Unang-una, yung veto power ng Presidente, hindi sila pwede mag-realign eh. Kung ibibito siguro dahil sa pagkalakalaki na, ang laki na mababawas. So ang laki na nga ng binito niya eh. Ang laking halaga na para mabawasan yung DPWH. So ang naging remedyo na lang nila, for later release o yung tinatawag na for issuance of SARO. Pinidold na lang nila yung pag-release. Pero may mga lumulusot pa rin kasi doon sa aming pag-research nga, doon sa aking privilege speech, may mga unprogrammed appropriations na nakalusot eh. Doon sa Oriental Mindoro, yung sa isang congressman doon. Paano nahugot yun sa unprogrammed appropriations? Pati yung sinasabi ni Alcantara, yung kay Senator Joel Villanueva, hinugot din yun sa unprogrammed appropriations. Eh, mahigpit ang patakaran dyan eh. Sa unprogrammed appropriations, hindi basta-basta nare-release yan. Sir, yung sinasabi ni Secretary Amiana Pangandaman na wala raw kasi sila sa budget department ng civil engineer kaya hindi raw nila masuyod isa-isa yung mga items dito. Lalo na yung mga pare-parehong halaga, exactly the same amounts. Pero iba-iba. I won't buy that kasi hindi naman kailangang suyurin nila lahat-lahat eh. Eh pwede naman lang tawagan yung ahensya. Trabaho nga nila sa DBCC yun. Hindi lang naman siya ang miyembro ng DBCC. Pwede lang, kasi sa budget call, naandyan sila lahat eh. Gina-justify ng mga department secretaries yung kanilang, bakit kailangan nilang ma-aprobahan yung kanilang budget. Tsaka ang dami ko pong kakilala. Idinaan po nila sa ChatGPT tsaka iba pang AI yung budget po ng DPWH. Yun, lumitaw po lahat yun eh. Na kung ano pareho, ilan daan yun mga ano. Sana maging leksyon na lang to, Jarius, sa amin lahat eh. Kasi ang panukala ko nga, kung mag-self-restraint na kami, wag na kami mag-insert, lalo na sa mga local infrastructure projects. Iwanan na namin yun doon sa pagpaplano ng mga agency o agencies involved. Kasi kung pati yung local infrastructure projects, kalahok na nga dapat yung mga district representatives sa pag-prepare ng mga local development plans. Huwag na sila makialam pa pagdating sa Kongreso, mag-insert pa uli sila. Doon nagkaka-loko-loko yung pagpasa ng budget eh. So baka pwedeng doon na lang kami sa mga level ng policy o kaya ano yung mga nakaligtaan ng doon sa preparation ng budget, doon na lang mag-realign. Pero kung ultimo yung pagkalilit ng proyekto, mga 90 million, 150 million, pati ba yun, pakikilamat i-realign, talagang madidiskaril eh. Ang problema nga, nakagawian kasi, pardon the word, pero katakawan na eh. Hindi na maawat yung katakawan, hindi na nagpasya doon sa dati, sa kalakaran,
nagkukumahog pa na mag-insert pa ng additional para mas lumaki yung tinatawag na komisyon. Sir, may iba lang ako, tungkol lang doon sa last hearing ng Huwebes. Yun po bang prinisinta ni Senator Rodante Marcoleta na witness, yung Orly Gutesa, na-vet muna po ba ito ng komite? O bigla? Wala. Natatol. Hindi ko nga alam na bigla si may pipresente. Maski man lang yung bago magsimula hearing, sana natimbrihan man lang ako. Mr. Chair, maski pabulong lang, meron ako mamayang witness. Wala namang problema yun kasi alam mo, nire-relax ko yung rules. Kung susundin natin talaga yung rules ng komite, nakasaad doon na 3 days before, kailangan meron ng advance copy ng affidavit at meron ng alam na ng mga komite na merong ganong witness na dadalo. Kaya meron kami tinatawag na 3-day notice rule. Ako, nirelax ko na ngayon dahil siyempre, may mga testigo na ayaw naman nilang baka mag-back out tulad si Alcantara, si Bernardo, yung iba pa, di ba? Kung i-advance mo yung kopya kagad sa mga miyembro ng komite ng kanilang affidavit, pwede ma-preempt pwede sila ma-pressure na hindi na sila sumipot. So, nirelax ko na yung rules namin tukol doon. So, maski yung kay Senator Marcoleta, maski yung ora mismo na ipipresent niya, na nagmanifest siya, gagamitin yung kanyang time, yung time slot niya na meron siyang witness. Pinayagan ko na nga Wala naman problema doon. Kaya lang naman nagkaroon ng aberya dahil lumabas yung notaryo at sinasabi niyang hindi ako yung notaryo dyan. Without that, walang problema Kasi yung, maski even sabihin pa ng notaryo na, okay, hindi ako nagnotaryo dyan. As far as yung Blue Ribbon, under oath naman siya nung kanyang sinalaysay lahat yun Kaya sa akin, parang, okay, let's set aside kung hindi man talaga siya na notaryo, pero sumumpa naman siya sa Blue Ribbon na pawang katotohanan sasabihin niya, okay na rin yun, pass na rin yun. Kaya lang naman nagkaroon ng problema dahil nga lumabas yun si Atty. Espera. So kung halimbawa, tinanong naman siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba mismo nagpunta sa notaryo? Ikaw na mismo nagpunta at ikaw ang nagpanotaryo? Sumagot siya ng oo So ngayon lumalabas, kung paniwalaan naman natin si Atty. Espera, hindi talaga nagpunta si Gutesa doon. So ang issue rito, kung nagsinungaling ka na pumunta ka sa notaryo at mapapatunayan later on na hindi ka pala nagpunta, kung nagsinungaling ka sa aspeto na yon sa isa, pwedeng paghinalaan ka, nagsinungaling ka sa lahat. Yung po sinasabi yun ang issue. Pinaliwanag yun ang issue. Falsity in one, falsity in all. In all, Yeah, tama. So sumumpa pala siya na siya mismo nagpanotaryo. Sinabi. May transcript Nakita ko yung transcript ng pagtatanong ni Senator Marcoleta. Tinanong siya, ikaw ba mismo ang nagpanotaryo nito? Sabi niya, opo. Kung totoo pala yung hindi ko sinasabing totoo yung kay Atty. Espera. Anyway, napag-alaman ko rin na Jarius na yung executive judge ng isang, halimbawa, City of Manila, kasi Ermita Manila yung address ng law office ni Espera So, may jurisdiction yung kasama sa function ng executive judge ng Manila, RTC, na imbestigahan niya lahat kung mayroong violation sa mga notarized documents. So, yun, i-encourage ko ngayon na yung executive judge magsagawa at I think, as we speak, magsasagawa siya ng investigasyon. Papatawag niya si Espera, ikaw ba talaga nagpunta? Pag sinabi niya, oo, papatawag niya ngayon si Espera para tanungin, ito ba humarap sa iyo? Pag sinabi hindi, yun ang issue kasi pwede niya isubpina itong mga ito I see. So para pakialaman pa namin yun, kasi narinig ko yung media statement ni Senator Marcoleta. Gusto niya, ipatawag ko pa yung notaryo. Malilihis na kami na malilihis. So ipaubaya na namin yon doon sa executive judge ng Manila RTC. Siya na magsagawa kasi nasa poder niya yun Yung sa akin, hindi masyadong importante na kung totoo sinasabi ng notaryo. Yun lang, ang issue lang, kung yung falsity in one nga, falsity in all. Yun lang ang issue kay Gutesa. Correct. Okay. Thank you very much po, sir, sa paglilinaw niyo nitong mga issues na ito. Yeah. Thank you, as usual, Jarius. Okay. God bless.